Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat Kapanig TV. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo guys. Let's go! Viral ngayon sa mundo ng social media. Vice President Sara Duterte Carpio nagsimula ng tuparin ang kaniyang mga pangako na isa-isahing tanggalin ang anay ng pamahalaan. Teacher. Ito dapat ang number 1 na tinatanggal dyan mga kaibigan eh. Ito yung kontra lagi sa ating mahal na Pangulong dating mahal na Pangulong Rodrigo Duterte. At kontra din siya sa kay Inday Sara mga kaibigan. Ito dapat yung number 1 na tinatanggal. Naiinis ako rito eh. Kontra anti-Duterte ito eh. Representative Franz Castro tila nanginig sa takot matapos pa imbestigahan ng DepEd ang listahan ng membro ng ACT Teachers Party List. Pero bago ang lahat mga kapanig, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Banat Kapanig TV, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. pa lamang sa aming channel ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas marami pang magkakaalam sa makabuluhang video na i-upload namin. At ito na nga mga kapanig, wala na ngang kawala ang di umano'y legal front ng CPP, NPA, NDF at party ng Makabayan Bloc na si Franz Castro sa naging diretsahang utos at pahayag ng Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte Carpio. Ito'y kaugnay sa memorandum na ipinatupad ng DepEd para alamin ang mga kasapi ng ACT teacher at hindi lamang sa Metro Manila kundi sa maging lahat ng parte ng Pilipinas. Mapapubliko man ang paaralan o maging pribado at ang memorandum na ito ay nilagdaan ni DepEd Undersecretary for Operation Rib C. Escobedo. Lahat ng DepEd Regional Directors at School Division Superintendent ay inatasan na magsumite ng listahan ng mga ACT-affiliate teachers sa ilalim ng kanilang jurisdiction. Dahil napag-alaman ng ahensya ni Vice President DepEd Secretary Sara Duterte Carpio na may mga illegal na deduction na ginagawa ang nasabing partido sa mga public school teachers. Na ayon mismo kay Vice President Sara Duterte, mukhang napupunta di umano sa kanilang samahan sa CPP, NPA, NDF. Dito raw siya ay hindi makakapayag kaya't ibinigay ang ultimatum sa DepEd at ipinatupad sa buong bansa upang malaman ang bawat membro, hindi lamang ang ACT Teachers Party List kundi ang lahat ng mga union na sumasapi bilang legal front sa Kongreso at ito nga'y kinundina ng Makabayan Bloc of House of Representatives sa pangunguna ni ACT Teacher Party List Representative Franz Castro. Dahil ang profiling operation na ginawa sa grupo ng guro ay paglabag daw sa Data Privacy Act. Gayunpaman, iginiit ng DepEd na sole purpose ang pagsama-sama ng mga pangalan ng mga nag-avail ng mga automatic payroll deduction system ay upang i-centralize at i-update ang human resource system ng DepEd. Ang aligasyon na ang memorandum ay inilaan upang i-profile ang mga miyembro ng ACT Union bilang bahagi ng isang anti-insurgency campaign ng gobyerno ay maliwanag na walang katotohanan. Binaluktot at walang luhikang sinusunod. Nilinaw nga ni former Presidential Communication Chief Officer Attorney Trixie Cruz Angeles na ang profiling lamang ang ginagawa ng DepEd at hindi dapat mabahala ang ACT teachers at iba pang grupo. Kung wala man daw silang ginagawang mali, maliban na lamang kung mapatunayan ni Vice President Sara Duterte na ang lahat ng kanilang investigasyon na naglilink sa nasabing grupo ay dito lang daw di umano sila mananagot. Dahil napag-alaman ng ahensya
ni Vice Presidente Sara na may illegal na deduction na ginagawa ang nasabing partido sa mga public school teachers. At tila nalalabi na lang ang mga araw ni Franz Castro at iba pang legal front dahil nagsisimula ng kumilos si Vice President Sara Duterte Carpio para alisin ang anay sa Kongreso. Samantala nang lumabas ang balitang ito ay hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan ang nagbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, oo, tanggalin mga dishonest sa pamahalaan para mabago ang mga tao matakot ng mga korupsyon. Para umunlad tayo, mabuhay po Vice President Sara and Presidente Bongbong Marcos. Maganda kayo ang leader sa ating bansa. Maganda't mabuhay kayo tayong lahat. God bless both na lahat. Dapat maging parang Singapore ang mga law. Dapat tapusin na ang mga sumisira sa bansa. Alisin na silang lahat para magkaroon na ng katahimikan ang bansa. Puro perwisyo ang mga ginagawa nila, linisin ang buong pamahalaan. Yan ang dapat sa mga anay, huhusan ng solignom ng hindi na makapanira pa. Mabuhay ka aming Vice President Sara. God bless. Great job, Inday Sara. Your blessing to the education world, lucky teachers, parents, and children. Swerte ang henerasyon nyo, kids. God bless the Philippines. And quote. Mag-union? Bakit pinasusunod ang mga pangalan nila? Ang issue na ito ay sumisentro sa tinatawag na automatic payroll deduction system. Marahil narinig nyo na ito dati. Dati, nung hindi pa binabago yung mga rules, kung may utang ang teacher, maaari yung private institution o mga nagpautang gamitin ang automatic payroll deduction system para diretso silang sumingil. At bago pa makuha ng guro ang kanyang sweldo, madideduct na yung utang niya. Binago na ito ng Department of Education. Nilimitahan nila ang mga ito at gumawa ng System of Accreditation. Isa sa gumagamit ng automatic payroll deduction system ang Alliance of Concerned Teachers. Dito po sila nangongolekta ng mga dues ng kanilang mga miyembro. Kung kaya't ito ang naging basihan para sa issuance ng memorandum noong June 14 na dinidirekta ang regional directors at schools division superintendents na isumite ang listahan ng mga ACT Union affiliated teachers na gumagamit ng automatic payroll deduction system. Pero dahil dito umalma ang ACT Teachers Party List at sinabi tila sinisikilan ng karapatan na mag-union at parang pinoprofile ang kanilang mga miyembro. Sagot ng DepEd, hindi lang po Alliance of Concerned Teachers ang may ganitong memo, mayroon din ang DepEd Teachers Union at ang Teachers Dignity Coalition. Hindi po singled out ang ACT. Tungo lamang ito sa pag-centralize, connect, update at improve ng DepEd Human Resources System, kasama dito ang APDS. Regular kasing may mga nagrereklamo na mayroon silang mga unwarranted, inaccurate o questionable deductions. Bukod pa dito, hindi naman sinisikilan ng kanilang karapatan mag-union. Dahil wala naman sa anumang rule ng Department of Education ang naghahadlang sa pagsasali ng mga asosasyon o union sa Department of Education. Ayan na mga Lods, gumagalaw na si VP Inday Sara at parang takot na. Takot na ang iba dyan, lalo na ang mga party list na alam naman natin, yung iba dyan ay party pala ng makakaliwang grupo. At yun na nga, may isang party list na grabe kung makapag-react. Nangangamba ang Alliance of Concerned Teachers o ACT sa isang memorandum mula sa Department of Education na nangangalap ng listahan ng mga miyembro ng kanilang grupo na gumagamit ng automatic payroll deduction system ng ahensya. Natatakot ang mga teacher or kayo lang ang natatakot? Diba? Ba't nginig na nginig kayo? It's just a profiling. Kung wala kayong tinatago, abay, bakit ngarag na ngarag kayo ngayon? Kasi diba, ang teachers ay part ng DepEd. So you need to submit. You need to cooperate. Lalo na kung wala naman kayong ginagawang masama. At wala kayong tinatago. Red tagging. Kung hindi talaga kayo kabilang sa makakaliwang grupo, ba't kayo matatakot? Para na lang. Napaka-astig talaga ng ating VP Inday Sara. Diba? Ayan na, matutukoy na talaga kung sino yung mga makakaliwang grupo. Dinadamay mo pa ang mga teachers. Takot ang mga teachers. Kayo lang naman itong takot. Kasi diba, you are part of the government. Bakit kayo matatakot sa simpleng profiling? Diba? Sa simpleng mga hakbang ng DepEd para ma-enhance ang sistema nyo dyan. Bakit ayaw nyong magpa-profiling? At ito na nga mga kapanig, At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.